Naniniwala ba kayo na bawat pamilya ay may sikretong itinatago? Naniniwala ba kayo na bawat isang buong pamilya ay may madilim na lihim na ikinukubli sa mata ng madla? Atin pong tunghayan ang isang tampok na kwento natin sa araw na to na talaga namang hindi ko alam kung manginginig kayo, mangingilabot o maaawa sa mga sikretong kanilang inililihim sa ibang tao. Atin pong tunghayan, dito lamang yan sa Dear Mama Mia. Marami ang nagsasabi na bawat pamilya sa mundo ay may lihim na walang ibang nakakaalam kundi ang mga matatanda sa kanilang angkan. Pero ang lihim na ito ay natuklasan ko sa sarili ko pong pamilya. Dear Mama Mia, hello po sa inyong lahat at magandang araw po. Bago nyo po ito basahin ang kwento ko, ay nais ko mulang magsabi na ang ibang mga pangalan dito sa aking kwento ay sadya ko pong pinalitan. Pati na rin po ang lugar sa kung saan nangyari ang mga ito. Siyempre para na rin protektahan ang aming pamilya. Dahil ang kwentong ito ay tungkol sa aming lihim. Ang kwentong ito ay tungkol sa bulung-bulungan sa amin. Isang kwento na hindi ko alam kung dapat ko bang ibahagi sa inyo. Mama Mia, itago niyo na lamang ako sa pangalang Melly. 32 taong gulang na po ako. Panganay sa 3 magkakapatid. Anak ako ng isang makapangyarihang mag-asawa sa lugar kung saan kami nanggaling. Ang pamilya ng aking ama ay galing po sa mga sikat na pamilyang politika sa aming lugar. Ang aking ina naman ay isang kilala rin sa kanyang larangan. Isang pamilya na kung tutuusin ay tinitingala ng bayan. Isang pamilya na lahat ay naiinggit. Isang pamilya na sinasabi ng iba na sana ay meron din sila. Pero ang hindi nila alam, hindi po kami perpekto. Malinis, marangal at may respeto man sa simbahan at sa batas, ang tingin nila sa amin ay may lihim pong nakakubli sa likod ng mga kurtina ng aming tahanan. Sa labas, Mama Mia, ay perpektong-perpekto kami. Sa mga mata ng taong bayan, kami ay mga huwaran. Ang tatay ko po ay nasa politika. Bukod sa magaling siya sa kanyang larangan, ay matikas at may prinsipyo din ang pagkakakilala sa kanya ng mga tao. Ang nanay ko naman ay napakatahimik. Ngunit kapag nangangampanya ang tatay ko ay lagi itong nandun at nakasuporta. Humingiti. Pero isa po sa pinaka nagustuhan ko sa nanay ko ay ang pagkamatalino niya. Para pong inosenteng-inosente si nanay, lalo na kapag lagi siyang nakaputing baro. Lagi ring may rosaryo sa kanyang kamay, pati na rin sa kanyang bulsa. Pero sa likod ng mga kurtina, sa likod ng mga pintuan ng malaki naming bahay na bato, ay may mga bulong-bulong na hindi kayang patahimikin ng kahit na anong pagdarasal. Mga bulong-bulong na merong maraming nakakarinig pero wala pong ibang pumapansin. Mga bulong-bulong na ayaw bigyan ng pagpansin ng ibang tao. Mama Mia, bata pa lamang ako ay ramdam ko na may kakaiba sa aming bahay.
Marami ang nagsasabi sa akin na aking mga kaklase at kaibigan na ang bahay raw namin ay sadyang napakalaki. Hindi rin naman kami masyadong marami. 5 kami dahil 2 ang mga magulang ko tapos 3 kaming magkakapatid. Meron rin kaming 3 mga kasambahay. May gwardiya din sa gate namin pero nasa labas lang ito natutulog. Merong isang maliit na kubong ipinatayo ang mga magulang ko para sa gwardiya. Kaya kung tutuusin sa malaking bahay na yon ay 8 lang kami. Pero laging nagsasabi ang aking mga kaibigan sa tuwing napupunta sila sa bahay namin kapag naglalaro kami o gumagawa ng kung anumang projects, Mama Mia, lagi nilang sinasabi na parang may kakaiba sa loob ng bahay namin. Na para pong may mga nakatingin at nakamasid na mga mata sa kanila. Lagi kong silang tinatawanan at sinasabing guni-guni lang nila yon. Lagi kong sinasabi na baka mga kasambahay lang namin yon dahil may pagkamarites din naman ang mga ito. Hindi kakaiba talaga, Meli. Parang may kung ano yung bahay ninyo. Sabi minsan ng kaklase ko nung dumalaw sila sa bahay. Huwag na tayong gumawa ng project sa inyo, sabi pa ng isa. Naku, paano yan? Hindi naman ako pinapayagan ng mga magulang ko na sa labas gumawa ng mga proyekto. Dapat daw dun sa bahay namin. Alam mo namang stricto ang tatay ko sa akin, di ba? Sino ba naman ang hindi magiging stricto sa'yo? Mayor yung tatay mo eh. Paano kung may mangyari sa inyo, di ba? Kaya nga, naiintindihan ko ang tatay ko. Kaya, pwede ba, sa bahay na lang tayo? O sige, pero dun lang kami sa silid mo ha. Para kasing sa labas ng bahay nyo, may ibang nakamasid eh. Nung una, Mama Mia, ay tinatawanan ko lang sila. Sinasabi kong tinatakot lang nila ang kanilang mga sarili. Marami kasing nagsasabi ng mga kaibigan ko na para raw may multo sa aming bahay. Dahil sobrang laki daw nito. Meron daw silang nakikitang white lady, duwende at kung ano-ano pa. Ako naman, Mama Mia, sa totoo lang hindi po ako naniniwala sa ganon. Hindi ako naniniwala sa mga elemento. Mas pinaniniwalaan ko po ang mga buhay na tao. Isang araw, meron po akong napuntahan na isang silid. Ang silid na yon ay nasa pinakadulo ng pasilyo ng bahay namin. At sa parting yon ay tanging mga kasambahay lang ang nakakapunta o di kaya ay ang aking ama't ina. Lagi nilang sinasabi na wag daw akong pupunta doon. Kaming magkakapatid ay pinagbawalan na pumasok doon. Pero isang araw, siguro dahil out of curiosity, ay talagang nanguna sa akin ang kuryosidad sa puso ko, Mama Mia. Naglakad-lakad ako sa pasilyo hanggang sa napunta ako dun sa pinakadulo. May isang kwarto doon, pero nakakandado ito. Nakakandado mula sa labas. Tinanong ko pa noon ang kasambahay namin dahil nung araw na yon ay wala naman akong ibang mga kasama. Ang aking ina ay nasa kanyang trabaho, pati na rin ang aking ama. Ang mga kapatid ko naman ay pumunta sa bahay ng lolo't lola ko sa father's side. Ako lang ang naiwan dahil late na akong nagising kaya hindi na nila ako naisama. Nung nakarating na nga ako sa dulong bahaging iyon ng pasilyo, ay tinawag ko ang isa naming kasambahay. Ate, may susi po ba kayo nito? Tanong ko. Naku, iha, sabi ng mama mo, kabilin-bilinan niya, wag na wag raw yang bubuksan. Alam mo, ang nakakabukas lang yan ay si Aling Merly. Si Aling Merly, Mama Mia, ay ang amin pong nagsisilbing parang mayordoma. Siya po ang pinakamatandang kasambahay sa aming bahay. Ibig sabihin, matagal na siya.
Hindi pa nga raw ako pinanganak ay nandun na siya. Dalaga pa raw ang aking ina ay nandun na po siya sa bahay namin. Galing pa po siya sa bahay ng lolo't lola ko. Pero nung naging mag-asawa ang mga magulang ko, ay ipinasama siya sa aking ina para meron raw mag-alaga dito. Tinawag ko po ang aming mayordoma at hiningi ko sa kanya ang susi. Pero mariin po siyang tumanggi. Sabi niya kabilin-bilinan daw ng mga magulang ko na huwag papasukin ang silid na yon. Alam mo Mama Mia, kapag bata ka, normal talaga na ma-curious ka sa mga pali-paligid. Lalo na sa mga bagay-bagay na ipinagbabawal mong galawin at pinagbabawal mong pasukin. Mula sa araw na yon, sa araw na napadpad ako sa pasilyong yon Mama Mia, ay ramdam ko na para bang meron talagang totoong kakaiba sa bahay na to. Hindi lamang dahil sa sinasabi yon ng aking mga kaklase at kaibigan, kundi ako na rin mismo Mama Mia ay nakasaksi sa kababalaghan na yon. Narinig ko kasi nung araw na pumunta ako dun sa pinakadulong bahagi ng pasilyo na para bang may umiiyak, na para bang may humihingi ng tulong. Narinig niyo yun? Tanong ko sa mga kasambahay. Umiling naman sila, sabi wala. Pero yung isa naming kasambahay ay sikreto niyang sinabi sa akin na matagal na raw niyang naririnig na para bang may umiiyak mula sa silid na yon. Mama Mia, nung gabing yon ay hindi po ako nakakatulog. May mga naririnig kasi akong umiiyak mula sa kwarto sa dulo ng pasilyo. Kinabukasan ay kinausap ko po ang aking ina. Siyempre Mama Mia, kailangan kong humingi ng permiso para mabuksan ang silid na yon. Sabi ko nga sa inyo, hindi po ako takot sa mga multo o mga elemento. Gusto ko lang talagang makita ng dalawang mga mata ko na walang laman iyon kundi puro mga gamit, gaya ng sabi ng mga kasambahay na ginawa raw yung storage room. Gusto ko makita sa aking dalawang mga mata nang sa ganon ay mapanatag naman ako. Wala yun, Meli, ano ka ba? Pero Mama, meron talaga akong narinig eh. Alam mo, ikaw, guni-guni mo lang yan. Kalimutan mo na nga yun. Mabuti pa, mag-focus ka sa pag-aaral mo. Balita ako, malapit ang exams niyo ah. Naging matigas ang pagtutol ng aking ina Mama Mia. Matigas niyang tinanggihan ang request ko na kung pwede ay buksan ang kwartong yon. Mama Mia, hindi ko alam, pero mas lalo pong umigting ang pagdududa ko at umigting rin ang kagustuhan kong makita ang loob ng kwartong yon. Isang araw ay nahuli pa ako ng aking ama na kinakalikot ang kandado sa kwarto na yon. Oh, anong ginagawa mo dito, Meli, ha? Tanong niya sa akin. Mapa kasi ayaw pumayag ni Mama na buksan to. Meli, kapag sinabi ng nanay mo na bawal, bawal talaga. Alam mo naman ang pinakabata sa bahay na to ay ang nanay mo, 'di ba? Kaya wag mo nang galawin yan, wag mo nang pakialaman dyan. Umalis ka na dyan. Pero Papa, bata ka pa Meli. Wag kang mangingialam ng mga bagay-bagay na mahihirapan kang intindihin. Sabi ni Papa, sabay pisil sa aking balikat na para bang isa yung balbala. Mama Mia, dahil sa ginawang yun at sinabing yun ng papa ko, ay mas lalo pong umigting ang kagustuhan kong buksan ang silid na yon. Pero dahil matigas ang mga magulang ko, ayaw na ayaw talaga nilang pumayag at nasisigawan patuloy ako sa pagiging makulit ko, ay tinigilan ko na lang din.
Kinumbinsi ko na lang din ang sarili ko na wala lang yon. Na tulad ng sabi nila ay guni-guni lang yon at siguro naapektuhan lang din talaga ako sa mga sinasabi ng ibang tao, ng mga kapitbahay at syempre lalong-lalo na ng aking mga kaibigan. Naano ka lang, naapektuhan ka lang sa sinabi nila. Hindi totoong may kababalaghan dyan. Pangungumbinsi ko noon sa aking sarili. Kaya lumaki akong hindi na nagtatanong. Dahil sa tuwing ginagawa ko yon ay napapagalitan at napagsasabihan ako. Tinanggap ko na lang ang lahat, Mama Mia. Tinanggap ko na lang na lahat ng yon ay bunga nga lamang ng aking malikot na imahinasyon at guni-guni. Hanggang isang gabi, Mama Mia. Isang gabi yon, 16 na taong gulang ako noon. Nasa kusina ako noon, Mama Mia. Kumukuha ng pagkain ko dahil late na po akong umuwi. Dahil may practice kami noon sa graduation sa school, kaya matagal po ako bago nakauwi. Halos tulog na ang lahat at syempre, Mama Mia, dahil tulog na sila ay mag-isa na lang akong gumagalaw sa kusina. Biglang lumabas yung aming mayordoma, si Aling Merly. Andito ka na pala, Meli. Kumain ka na ba? Eto nga po't magsasandok na ako ng makakain, Manang. Okay, sige, kumain ka na. Maghihilamos muna ako, sabi niya. Mama Mia, habang kumakain ako ay para bang may nakikita akong naiwan ni Manang sa may lababo. Pagkatapos kong kumain ay agad akong pumunta sa lababo para hugasan ng mga pinagkainan ko. Kahit na pinalaki naman kaming nasa magarang pamumuhay ay marunong pa rin naman ako sa mga iilan sa mga gawaing bahay bilang babae nga. At dun, Mama Mia, ay nakita ko ang kumpul-kumpul na susi. Mukhang naiwan ata yun ni Manang bago siya pumasok sa banyo sa may kusina. Pero sa mga susing yon, isa po ang umagaw ng atensyon ko. Isa lang sa mga susi na yon ang may brand name nung kandadong ginamit dun sa pinakadulong kwarto ng pasilyo. Tinignan ko po ang banyo kung may bakas ba na bubukas na yon anumang sandali. Pero Mama Mia, mukhang nag-e-enjoy pa si Manang sa loob dahil may pasipol-sipol at pakanta-kanta pa ito. Siguro baka nagbabawas, sabi ko sa sarili ko. Dali-dali kong pinunasan ang aking kamay para wag mabasa yung ibang susi. Tapos dali-dali kong tinanggal ang susing iyon mula sa kumpul-kumpul na susi ni Manang. Pagkatapos noon ay agad akong naghugas at saka nagpaalam na kay Manang na papasok na sa kwarto ko. Inantay ko ang ilang sandali kung mapapansin ba ni Manang ang pagkawala nung susi na isa. Pero wala namang siyang itinanong sa akin. Kaya ang ginawa ko, Mama Mia, ay natulog ako. Nag-alarm ako ng pagkaaga-aga. Dahil kailangan kong gumising ng maaga dahil plano kong ipaduplicate ang susing iyon. Kinaumagahan, nagluluto pa sila ay nagmamadali na akong umalis. Hindi ka na ba kakain, ha, Meli? Nako, kagabi late ka nang umuwi, ngayon ang aga-aga mo naman. Sabi ng mama ko nung nakita niya akong papalabas na ng bahay. Sorry po, Mama, kailangan lang po naming maging maaga sa school kasi marami pa kaming papraktisin eh. Alam mo naman, malapit na ang graduation. Palusot ko sa kanya kahit 10:00 pa lang ng umaga ang aming practice. Maaga ako para kung sakali mang malaman at mapansin ni Manang na nawawala ang kanyang susi ay hindi na niya ako matanong pa. Nagantay ako noon sa loob ng isang duplicator, Mama Mia.
Meron kasing mga mumunting tindahan sa may palengke namin at may isa doon na nagduduplicate ng mga susi. At nung nagbukas na nga ito mag-aalas 9 ng umaga ay agad na akong nagpa-duplicate. Pagkatapos noon ay umuwi ako ng bahay. Alam ko kasi na wala na doon ang nanay at tatay ko pati na rin ang mga kapatid ko. Alam kong umalis na sila papunta sa kanilang mga lakad. Ang mga kapatid ko syempre sa paaralan, ang nanay at tatay ko naman ay sa kanilang mga trabaho. Pagdating ko ay nagkunwari akong hinahanap si Manang dahil gusto kong kumain. Mama Mia, habang sinasandukan niya ako ng makakain ay pasimple ko pong ibinalik ang susi sa bulsa ng kaniyang uniforme. Nung naibalik ko na ay nakahinga na ako ng maluwag. Kumain ako pagkatapos ay bumalik sa kwarto ko. Itinago ko yung susi na napaduplicate ko. At saka ako umalis ulit at pumunta ng paaralan. Nagtaka man ng mga kasambahay namin kung bakit pa ako umuwi, sandali lang naman pala ako at umalis ulit agad. Hindi na lang ako sumagot sa mga pagtataka nila at tanging ngiti ko na lamang ang aking isinagot sa kanila. Pagkatapos noon, Mama Mia, ay excited ako habang nagpa-practice kami. Gusto ko nang gumabi. Sakto naman na sa gabing yon, nagpaalam ang mga magulang ko na hindi agad makakauwi dahil pupunta pa sila sa isang lamay. Lamay yon sa isang constituent ng papa ko. Kailangan niyang magpakita doon dahil nalalapit na rin ang eleksyon. At syempre kapag nasa politika ka, mas maganda talaga kapag lagi mong kasama ang iyong asawa. Kaya naman isinama rin ng papa ko nung gabing yon ng mama ko. Matapos ang hapunan ay pumasok na ang mga kapatid ko sa kanya-kanyang mga silid. Ang mga kasambahay naman ay naglinis at nagligpit na ng mga pinagkainan. Hinantay kong matahimik ang buong paligid. At nung tahimik na ang buong paligid, Mama Mia, ay kumuha ako ng flashlight dun sa emergency kit namin. Pagkatapos ay naglakad ako ng dahan-dahan papunta sa panghuling bahagi ng pasilyo, bitbit ang flashlight at ang susi na pinaduplicate ko. Hindi ko alam noon, Mama Mia, kung dapat ko bang ituloy ang pagbubukas ng kwartong iyon. Ang totoo niyan ay may takot po akong naramdaman. Pero mas tinapangan ko po ang loob ko. Mas nangibabaw pa rin ang pagtataka ko kung ano ba talaga ang meron sa kwartong yon at kung bakit ayaw na ayaw nilang pabuksan at hindi ko kailanman ni minsan nakitang nakabukas yon. Mama Mia, nung nasa huling bahagi na ako ay nakita ko po mula sa ilalim na para bang nakabukas ang ilaw sa loob. Pero nakakandado naman ito mula sa labas. Kung storage area yon, bakit kailangan pa itong nakabukas na ilaw, 'di ba? Nagdalawang isip na naman ako. Tama ba tong ginagawa ko? Paano kung may makita akong hindi ko magustuhan doon sa loob? Bahala na. Mahala na. Basta ang importante, Mama Mia, ay kailangan kong makita kung ano ang nasa loob ng kwartong iyon. Dahan-dahan kong pinasok ang susi sa keyhole nung kandado. At nung napasok ko na nga yun, Mama Mia, ay tsaka ko yun pinihit. Nung magbukas na, ay lumingalinga ako sa paligid ko kung meron bang nakapansin sa akin. Nasa dulong bahagi na yun kaya hindi na masyadong maririnig mula sa ibang bahagi ng bahay ang ingay na nilikha ko. Pero naninigurado pa rin ako. Nung bumukas na yon ay dahan-dahan kong tinanggal ang pagkakandado nito. At saka ko ito binuksan.
Pinihit ko yung doorknob. Inisip ko noon, paano kung lock din yung doorknob? Sabi ko sa sarili ko. Pero nung pinihit ko yun, Mama Mia, ay malaya po itong umikot. Ibig sabihin, hindi po ito nakalock. Binuksan ko yun ng dahan-dahan. Huminga ako ng malalim bago ko itulak yung pintuan. Napasigaw ako, Mama Mia. Sigaw na umaalingaw-ngaw sa loob ng kabahayan namin. Bato ang bahay namin, sementado, kaya naman nag-e-echo po yung pagsigaw ko. Dali-daling nagtakbuhan papunta sa akin yung tatlo naming mga kapitbahay. Yung tatlo naming mga kasambahay. Hindi ko alam kung nagising din ba ang mga kapitbahay sa pagsigaw ko na yon. Pero ang alam ko masyado yung malakas dahil pati mga kapatid ko ay nakita kong naglakad papunta sa akin. Nung nakita ako ng mga kasambahay, lalong-lalo na ni Manang, na nabukas ang pintuang yon, ay pagkagilalas ang nakita ko sa kaniyang muka at mga mata. Meli, anong ginagawa mo dyan? Sigaw ni Manang. Ako naman nung mga panahon na yon ay ibinaling ulit ang tingin ko sa loob ng kwarto. May nakita kasi ako doon, Mama Mia. Hindi pala yun storage area ng mga gamit. Wala pong ibang gamit na nandoon kundi isang kama. Malaking kama. At sa kamang yun ay may nakahigang isang babae. Doon ko siya nakita, Mama Mia. Isang babaeng may katandaan na. Si Tita Celine. Sa pagkagulat ko ay nagulat din ang aming mga kasambahay. Agad nilang isinara yung pintuan bago pa man makatakbo si Tita Celine palabas at saka ikinandado ulit ito. Sinusuntok-suntok at kinakatok niya yung pintuan pero pinagbawalan na ako ni Manang na buksan yon. Paano mo nabuksan yun ha? Ikaw palang nagnakaw ng susi? Hindi lang ako nagtanong kanina dahil baka mapagalitan ako ng mama ninyo. Manang, sino po yung babae sa loob? Tanong ko. At alam kong yun din ang tanong ng mga kapatid ko noon, Mama Mia. Hindi nyo dapat malaman yan. Mama nyo na lamang ang tanungin ninyo. Mama Mia, dati pa lamang ay naririnig ko na ang tungkol sa isang babae. Naririnig ko yon sa mga kasambahay na hindi si Manang. Siyempre yung isang kasambahay na medyo matagal na rin. Ayon sa kanya, Mama Mia, ang babaeng nasa loob ay walang iba kundi ang kapatid ng nanay ko. Matagal ko na siyang naririnig sa mga bulong-bulungan. Matagal ko nang naririnig ang tungkol sa kanya pero wala sa kahit na anong family picture namin ang kanyang muka. Wala rin siya sa kwento ng mga magulang ko pati na rin ng lolo't lola ko. At ni minsan, Mama Mia, kahit nung bata pa ako ay hindi ko po siya nakita sa kahit na anong okasyon sa aming pamilya. Nung nasa loob na ako ng kwarto ko ay hindi maalis-alis sa akin ang itsura ng babaeng nakita ko sa loob ng kwartong nasa pinakadulong bahagi ng pasilyo. Payat na payat siya. Halos kumapit na lang ang kanyang balat sa kanyang buto. Parang wala siya sa kanyang sarili. Sa loob ng kwarto noon, Mama Mia, ay may maliit na altar. May mga nakita pa akong mga dasal na isinulat niya sa pader gamit ang kanyang kamay. Bago pa man makarating noon ang mga kasambahay nung nabuksan ko ang kwarto, ay nakita ko ang isang lumang larawan ng isang batang babae.
Hindi ako makatulog noon, Mama Mia. Hindi ako makatulog dahil puno ng tanong at takot ang dibdib ko. Sabi ko nga sa inyo, hindi po ako naniniwala sa mga elemento. Mas natatakot po ako sa mga nakikita ko sa paligid ko kesa sa mga elementong iyan. Pero nung mga panahon na yon ay takot po ang lumukob sa loob ko, Mama Mia. Takot na hindi ko maipaliwanag kung ano. Hindi ako makatulog sa gabing yon. Inantay kong dumating ang aking mga magulang. Gusto ko silang tanungin kung sino ang babaeng yon. Pero natatakot din ako dahil alam kong pagagalitan nila ako. Alam ko, Mama Mia, na magtataka sila kung paano ko nakuha ang susi para mabuksan ang kwartong yon. Ilang oras pa ang lumipas. Nagmumuni-muni pa rin ako, bukas ang ilaw sa kwarto ko dahil sa matinding takot na naramdaman ko. Narinig ko ang pagbukas ng main gate namin. Narinig ko rin ang pagpasok ng sasakyan. Alam kong mga magulang ko na ang dumating. Bumukas ang front door, dinig na dinig ko yon. Narinig kong nagbubulong-bulungan na naman sa labas. Alam kong si Manang yon at sinabi na niya sa mga magulang ko ang mga naganap sa gabing iyon. Mama Mia, iniisip ko kung aantayin ko ba ang bukas bago ko tanungin sa mga magulang ko ang tungkol sa babaeng nasa loob ng silid. O dapat bang tanungin ko na siya ngayon pa lang? Tumayo ako sa kama ko, paikot-ikot ako sa kwarto ko. Hindi malaman noon kung ano ang gagawin. Kung paano haharapin ang aking natuklasan. Hindi ko alam noon, Mama Mia, kung anong mangyayari. Pero bago pa man ako makalabas ng kwarto, ay may kumatok sa pintuan ko. Meli, buksan mo to. Boses ng nanay ko. Binuksan ko ang pinto kahit natatakot ako, Mama Mia. Anong ginagawa mo doon sa loob ng silid na yon? Tanong niya. Hindi ako makasagot. Paano mo nakuha ang susi para doon? Sinabi ko sa kanya ang totoo. Sinabi kong kinuha ko yon kay Manang nang hindi niya nalalaman tapos pinaduplicate ko. Nasaan yung duplicate ng susi? Na kay Manang po, kinuha niya. Ano bang pumasok sa kokote mo, Meli, ha? Bakit ka ba pumasok doon? Bakit ka ba hindi makaintindi na bawal kayo doon? Mama Mia, nakita ko sa mga mata ng nanay ko na hindi naman siya galit. Hindi galit ang nakikita ko sa kaniyang mga mata, kundi takot. Ewan ko kung saan siya natatakot. Dun ba sa babaeng yun? O kung ano ang magagawa ng babaeng yun sa akin? Hinabukasan, Mama Mia. Pinatulog na ako noon ng gabing yon ng mama ko. Sabi niya bukas na raw kami mag-uusap. Sadyang sinigurado lang niya na wala na akong kahit na anumang susi. Pinainom niya ako ng gatas at tsaka ako nakatulog. Kinabukasan, pagkagising ko ay halos 11:00 na ng umaga. Agad akong pumunta dun sa pasilyo. Agad akong pumunta dun sa silid na yon. Wala na ang lock. Tinanggal na ang lock ng pintuan. Tulad ng kanilang dating laging alibay sa akin, ay ginawa na nga itong totoong bodega. At si Aling Silin, si Tita Silin, wala na. Wala na siya, para siyang isang bulang biglang naglaho sa loob lamang ng gabing yon.
Hindi ko alam kung saan siya dinala ng mga magulang ko. Tinanong ko ang mga magulang ko, Mama Mia, kung nasaan na yung babae sa silid. Pero sabi nila wala na raw kaming pakialam doon na mga magkakapatid. Mas pagtuunan daw namin ng pansin ang aming pag-aaral. Hindi ako pumayag sa sagot na yon. Nasaan nga po yung babae? Alam kong may nakita akong babae kagabi. Bakit ayaw niyo po silang o siyang ipakita sa amin? Delikado ang babaeng yon. Delikado siya kaya namin inilalayo sa inyo. Huwag na kayong magtanong, pwede ba? Sagot ng mama ko. Sasagot pa sana ulit ako, Mama Mia, pero dun na nagsalita ang ama ko. Ang mga salita niya ay hindi po sentences o paragraph gaya ng kay mama. Pero malakas ang boses niya at buo. May diin sa bawat salitang sinabi niya sa akin. Huwag ka nang makialam, Meli. Hindi mo problema yon. Sa susunod na mangyayaalam ka, lagot ka talaga sa akin. Mama Mia, hindi po ugali ng papa ko na kami ay pagalitan. Mama ko po ang gumagawa noon. Kaya naman, takot din ang naramdaman ko nung nagsalita na ang papa ko. Natahimik na lamang ako. Kahit na sa loob ng ilang linggo at buwan ay hindi maalis-alis sa aking isipan ang babaeng yon, ay pinilit ko pong kalimutan at wag nang magtanong. Hanggang sa nakagraduate na nga ako ng high school at hanggang sa dun na ako nag-aral sa Maynila sa kolehiyo. Siyempre, Mama Mia, dahil malayo na ako sa bahay na yon ay unti-unti ko na rin nakakalimutan ang tungkol sa bagay na yon. Tinanggap ko na lang ang sinabi ng mga kasambahay na nabaliw daw ang tita ko. Sinabi nila na meron daw itong mga karanasan dati. Nung nagtanong ako kung ano ay ayaw naman nilang sabihin sa akin. Kaya hindi na lang din ako nagtanong. Napakahirap kasing magtanong at mag-usisa lalo na kung yung mga tinatanungan mo ay wala namang planong sabihin sa iyo ang totoo. Kaya hindi na lang ako nagsalita noon, Mama Mia. Makalipas ang 3 taon, sem break noon kaya umuwi ako sa bahay namin. Nung mga panahon na yon ay bored na bored ako. Bukas pa kasi ang usapan namin ng mga dati kong kaklase na gumala at mag-outing. Sa Maynila kasi, Mama Mia, hindi na ako sanay ng walang ginagawa. Napakabilis kasing tumakbo ang buhay doon. Napakabilis na lumipas ang maghapon kaya hindi ako nabubore. Pero sa probinsya namin ay talagang napakabagal umikot ng orasan. Kaya dahil wala akong magagawa nung araw na yon ay naglinis-linis ako. Pinasok ko ang kwarto ng mga magulang ko. Nagpaalam naman ako kay mama bago siya umalis na maglilinis ako. Tanging mayordoma lang kasi namin ang naglilinis doon. Pumayag naman ang mama ko. Basta sabi niya, huwag ko raw galawin ang pagkakalagay ng mga bagay-bagay, lalong-lalo na yung mga papeles dahil baka gamitin yon ng aking ama at pati na rin siya sa trabaho. Eto na naman ako, Mama Mia. May kuryosidad na namang pumasok sa utak ko. Ano kayang meron sa mga papeles na yon? Habang naglilinis ako ng lumang cabinet na nasa likuran ng kama ng mga magulang ko, ay may nakita po akong mga envelope na puro po dokumento ang laman. Binuksan ko yon, Mama Mia. Nakita kong medical records pala yon ni Tita Celine. Ang diagnosis na nakalagay doon ay severe trauma. At isang police blotter na hindi kailanman na-i-file. Ewan ko, Mama Mia.
Nakita ko kasing police blotter yun pero wala naman pong pirma ng kahit na sinong pulis. Wala pong pangalan sa ilalim ng dapat na pinipirmahan ng pulis. Wala ring pirma ang blotter na yon. Mama Mia, nakadetalye sa blotter na yon ang salaysay ni Tita Celine. Salaysay laban sa isang politiko na walang iba, Mama Mia, walang iba kundi ang tatay ko. Ayon sa report, si Celine po ay inabuso. Hindi lang isang beses kundi pa ulit-ulit siyang inabuso. At ang mas masahol pa, Mama Mia, ay tinakot, binantaan at kinulong siya sa sariling bahay. Walang testigo noon. Sabi niya doon sa blotter na yon ay walang ibang nakakaalam kundi ang nanay ko. Mama Mia, gulat na gulat at nagigimbal ako sa mga nababasa ko. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong maramdaman noon, Mama Mia. Hindi ko alam kung anong dapat kong maramdaman, kung totoo ba yun o hindi. Kung totoo bang inabuso nga ng sarili kong ama ang tita ko. O kung totoo rin ba na nakita at nasaksihan yun minsan ng sarili kong ina. Hindi ko alam kung bakit niya ginawa yon, kung totoong alam niya ang pang-aabuso sa sarili niyang kapatid. Ano? Para sa pamilya? Para wag magulo ang buong pamilya? Pinigilan ko ang aking pag-iyak at pagsusuka dahil sa mga nabasa ko. Detalyadong-detalyado po doon sa police report na yon ang mga sinabi ni Tita Celine. Hindi ko na lang i-detalye dito, Mama Mia. Pero inabuso po siya. Sexual na inabuso ng paulit-ulit. Ang respetadong tatay ko. Ang tatay ko na tinitingala ng lahat. Ang tatay ko na iniidolo ng bawat kabataan sa aming lugar. Isa palang halimaw sa loob ng sariling tahanan. Mama Mia, agad kong binalik ang mga papeles na yon. Agad kong tinigilan ang paglilinis ng kwarto. Sinabi ko kay Manang na siya na ang magtuloy ng aking ginagawang paglilinis. Wala na kasi akong gana noon na ituloy pa yon. Hindi ko na rin kasi alam kung paano ko paggagawin yon, Mama Mia. Paano ko ba gagawin yon? Wala na akong lakas dahil paulit-ulit na bumabagabag sa isipan ko ang mga nabasa ko dun sa police blotter na yon. Pumasok ako ng kwarto, umiyak ako ng umiyak. Hindi ko malaman kung ano ba ang dapat kong gawin. Hanggang sa dumating na ang mga magulang ko kinagabihan, pati na rin ang mga kapatid ko. Tinawag ako ng kasambahay dahil gusto ng mga magulang ko na sabay-sabay raw kaming kumain. Humindi ako, Mama Mia, dahil hindi ako nagugutom. Paano ka bang magugutom sa mga natuklasan mo? Anak, halika na, kain na tayo. Tawag sa akin ng aking ina nung siya na mismo ang pumunta sa kwarto ko dahil hindi nga ako mapapunta doon ang aming mga kasambahay. May itatanong po sana ako sa iyo, Mama. Sabi ko. Ano na naman yan, ha? Tungkol na naman ba yan dun sa huling kwarto dun sa dulo ng pasilyo? Hindi ako nakasagot, pero bigla kaming nagulat nung biglang lumitaw ang aking ama.
O ano ba kayong dalawa dyan? Rina kayo, kumain na tayo. Ayaw ko pa sana pero naging matigas ang boses ng papa ko at sinabing kumain na raw kami. Kaya naman Mama Mia, pumunta na kami doon sa mesa. Hindi po ako halos makalunok noon. Hindi ko halos maisubo ang pagkain sa bibig ko. Niyang mga kamay ko noon ay walang lakas para iangat yung kutsara ko mula sa plato. Ano bang nangyayari sa iyo, Melly? Bakit ka ba walang gana kung kumain? Huwag mong sabihin sa akin na nabuntis ka ng boyfriend mo, ha? Sabi ng papa ko. Hindi po. Hindi, bakit ganyan ka? Bakit wala kang gana? Wala naman po. Sabi ko, kumain ka na. Minsan na nga lang tayong magsasalo sa iisang mesa. Ayaw mo pang kumain. Wala akong nagawa noon, Mama Mia. Kumain ako. Pinilit ko ang sarili ko kahit na nasusuka ako dahil tuwing tinitignan ko ang mukha ng aking ama ay parang nababasa ko ulit yung mga detalye kung paano niya inabuso si Tita Celine. Pagkatapos kumain ay nag-aya pa ang mga magulang ko na lumabas daw muna kami. Malapit na kasi noon ang fiesta sa lugar namin kaya may paperya raw. Maganda daw yun bilang exposure, Mama Mia, dahil nung mga panahon na yun ay ginugroom na rin ng papa ko ang kanyang isang pamangkin para maging kaalyado niya rin sa politika. Dapat daw sama-sama kaming pamilya. Ayaw ko sana pero gaya ng sabi ko, sa tuwing muntik nang sumigaw ang papa ko ay wala na po kaming magagawa kundi sumama. Hindi naman ako nag-enjoy habang nasa perya kami. Paulit-ulit lang pong bumabalik sa utak ko, Mama Mia, ang mga nakita ko. Paulit-ulit ko ring itinatanong sa sarili ko kung paano ko ba ko kumprontahin ang nanay ko tungkol doon. Paano ko ba siya kakausapin? Nag-enjoy ang lahat, tumawa, nagngitian, sumakay sa Ferris wheel at kung ano-ano pa. Ako naman ay nakikisama lang pero wala po doon ang isip ko. Hanggang sa hating gabi na nung kami ay umuwi. Kinabukasan ay pinatawag ulit kami ng tatay namin at sabay-sabay kaming kumain. Wala pa rin ako sa mood noon pero ayaw ko na pong magduda ang tatay ko. Gusto kong masolo noon ang nanay ko dahil gusto ko siyang makausap ng masinsinan. Inisip ko kasi, Mama Mia, nanay ko lamang ang laging makakasagot ng mga tanong ko. Kaya naman, bago umalis ang mga kapatid ko ay tinanong ko muna ang nanay ko kung may pasok ba siya. Sabi niya, mamayang hapon pa raw. Oh, mauuna na ako sa iyo, mahal, dahil may kailangan pa ako sa munisipyo. Pupuntahan ko rin ang kumpare ko para dun sa binubuo naming bagong alyansa. Nagpaalam na ang aking ama. Ako naman ay pumasok na sa silid ko. Ang nanay ko ay nandun sa garden at dinidiligan pa ang kanyang mga halaman. Ilang sandali pa, nung narinig kong pumasok na sa loob ng silid nila ang nanay ko, ay sumunod ako. Kumatok ako dun sa silid, Mama Mia. Oh, pasok ka, sabi niya. Nung nasa silid na siya at nag-aayos ng kanyang mga gamit na dadalhin sa trabaho, ay nagtanong ako sa kanya. Umupo muna ako sa kanilang kama dahil baka matumba ako sa mga revelasyon na maririnig ko. Nay? Ma? Oh, ano yun? Magsabi ka sa akin sana ng totoo. Ano nga yun? Grabe ka naman, para namang ikaw yung nanay dito. Biro niya pa sa akin, pilit na pinapagaan ang komprontasyon na yon. Ano bang ginawa ni Papa kay Tita Celine? Mama Mia, gulat ang nakita ko sa mukha ng aking ina.
Pero pagkatapos ng gulat na yon ay nakita ko ang sobrang lungkot. Ano ba yung sinasabi mo? Dahil alam kong magde-deny siya, ay pumunta ako dun sa lumang cabinet at kinuha ko yung mga papeles. Especially yung police report, Mama Mia. Ano to? Ano tong nakasalaysay dito sa police report na hindi na-i-file? Alam ko kasing hindi to na-i-file Walang perma ng pulis, oh. Yumuko ang nanay ko. Paulit-ulit ko siyang tinatanong, pero tahimik lamang siya. Pwede ba sagutin niyo na ako ngayon? Dati lagi niyo akong dinidismiss Dati lagi niyong sinasabi na bata pa ako, wala pa akong maiintindihan. Pwes ngayon, matanda na ako. Magto-20 na nga ako, 'di ba? Maiintindihan ko na kung ano mang sasabihin niyo. Totoo po ba to? Tanong ko ulit sa kanya, Mama Mia. Umiyak siya. Tumulo ang luha sa kanyang mga mata. Ma, please naman sabihin mo sa akin ang totoo. Kailangan nating ipaglaban si Tita Celine. Buhay pa ba siya? Mama Mia, hindi pa rin umimik noon ang aking ina. Alam ko po na ama ko po ang tinuturo ng Tita Celine ko dun sa police blotter na yon na may kasalanan sa kanya. Pero Mama Mia, naniniwala po kasi ako na dapat lahat ay magkaroon ng hustisya. Ako po kasi Mama Mia, ay pinaglalaban ko po yung mga babaeng walang boses. Yun po ang gusto ko, ang magkaroon ng NGO na pinaglalaban ng mga babaeng inaabuso. Kaya inisip ko noon na kahit hindi pa ako nakapagtapos ng pag-aaral, pwede kong ipaglaban ang tita ko. Ma, pwede bang sumagot ka? Kailangan kong malaman ang totoo. Ulit ko sa sinabi ko sa kanya. Ang sagot niya, Mama Mia, ay simpleng tango lamang. Oo, buhay pa siya, sabi niya. Pwes kung ganun, nasan siya? Nasan siya dahil gusto ko siyang ipaglaban? Pero Mama Mia, may kasunod siyang sinabi. Parang pabulong na nga ang pagkakasabi noon. Kung mahal mo ako, Meli, huwag mo na sanang ungkatin ang mga nangyari dati. Pero Ma, hindi pwedeng hindi ko ungkatin. May taong naabuso. May taong pinagsamantalahan. Tapos ikaw, wala kang ginawa. Bakit? Tanong ko sa kanya. Maiintindihan mo lang yan kapag nagmahal ka na. Hindi, Ma. Hindi ko maiintindihan yan. Dahil kahit kailan, hindi ako gagawa ng mga bagay na poprotekta sa isang kriminal kahit gaano ko pa siya kamahal. Pagkatapos kong sabihin yon ay nasampal ako ng ina ko ng pagkalakas-lakas. Wala kang alam sa nararamdaman ko, Meli. Kaya wala kang karapatan para husgahan ang mga naging desisyon ko. Siguro nga po, wala akong karapatan para husgahan ang desisyon ninyo. Pero wala rin po kayong karapatan para ipagkait kay Tita Celine ang hustisyang deserve niya. Pagkatapos kong sabihin yon, Mama Mia, ay agad akong umalis sa kwartong yon at pumasok sa loob ng silid ko. Nagmuni-muni ako doon. Hanggang sa napagdesisyonan ko, Mama Mia, na hindi ako tatahimik. Aalamin ko ang buong katotohanan. Hindi ko nga napigilan ang sarili kong mag-imbestiga, Mama Mia. Nagsaliksik ako. Nakipag-ugnayan ako sa isang dating kasambahay ng ama ko. Mama Mia, yung mga saliksik ko ay umabot pa hanggang nung mga panahong magsyota pa lang ang aking mga magulang. Napag-alaman ko ang pangalan ng kanyang dating kasambahay. Hinanap ko yon.
Hindi po naging madali ang paghahanap ko pero nagpursigi ako, Mama Mia. Hanggang sa natuntun ko na nga siya. Tinanong ko siya, Mama Mia, sa mga nangyari. Tinanong ko siya tungkol dun sa police blotter na yon. Bakit ka ba nandito? Bakit ka ba nagtatanong, ha? Hindi dapat ako ang tinatanong mo dyan eh. Dapat mga magulang mo. Please po. Alam niyo po, kilala niyo po ang mga magulang ko. Alam niyo po na wala akong makukuhang matinong sagot mula sa kanila. Gusto ko lang namang malaman ang totoo. Gusto ko lang namang ipanglaban ang tita ko. Tita mo? Opo, si Tita Celine. Yung inabuso ng tatay ko. Hindi mo siya tita. Mama Mia, doon ko nalaman na may mas malalim pa palang sikreto ang mga magulang ko. May sikreto pa palang hindi nila sinasabi sa akin. Ang Tita Celine ko ay hindi lang basta kapatid ng nanay ko. Hindi lang basta tita ko. Kundi siya ang tunay kong ina. Mama Mia, ayon sa kasambahay na yon, si Celine ay 16 na taong gulang lang nang mangyari ang lahat. Ang tatay ko noon ay wala pa raw sa posisyon sa politika. Wala pa itong posisyong pampolitika pero meron itong ambisyon. Sabi pa niya, Mama Mia, ang aking mga lolo't lola sa father's side ay talagang nasa politika na ang dugo. At nung mabuntis nga ng tatay ko, si Celine, ay pinili ng buong pamilya niya na pagtakpan ito. Isinulat sa kasaysayan na si Helena, ang nakatatandang kapatid, ay ang magiging tunay na ina ng bata. Yun ang isinulat doon sa birth certificate ko. Ako ang batang yun, Mama Mia. Ako ang batang hindi totoo ang pangalan ng nanay na nakasulat sa kanyang birth certificate. Mama Mia, dahil doon ay ikinulong si Celine. Pinatahimik, ginawang baliw sa mata ng publiko. Alang-alang sa mga ambisyon ng tatay ko. Alang-alang din sa reputasyon ng mga lolo't lola ko sa parehong side. At ako, Mama Mia, ako, na bunga ng lahat ng yon, ay pinalaking walang kaalam-alam. Lahat ng yon ginawa nila para sa imahe. Lahat ng bagay ay sinubukan nilang itago para sa karangalan ng kanilang mga angkan. Mama Mia, nung marinig kong magkwento ang kasambahay na yon, ay naramdaman ko ang isang bagay na matagal nang naipon sa loob ko. Isang bagay na nagsimula palang umusbong nung makita ko ang babaeng yun nung buksan ko ang dulong kwarto ng pasilyo. Galit. Galit ang bagay na yon. Bukod sa galit ay nakaramdam ako ng matinding pagkasuklam, pati rin pagkaawa para sa kinahinatnan ng buhay ni Celine. Mama Mia, pagkatapos ko ring makausap ang kasambahay na yon, ay isang panata po ang binitawan ng puso ko. Isang panata na kailanman ay hindi ko palalagpasin ang mga kasalanan nila. Kung dati ay walang nagawa si Celine, ang aking ina, sa mga ginawa nilang desisyon para sa buhay niya, ngayon ako ang magiging boses niya. Ako ang magsasalita para sa kanya. Mama Mia, nagdesisyon akong magsalita noon.
Ibinunyag ko sa madla ang mga dokumento. Oo, ako po ang nag-file ng kaso laban sa tatay at nanay ko. Kinuha ko ng pasikreto ang mga dokumentong yon mula sa kanilang kwarto. Kampante siguro noon ang aking ina, ang tita ko pala na hindi ko gagawin yon. Kampante siguro sila na tulad niya ay pipiliin kong protektahan ang pangalan at karangalan. Hanggang sa binigay ko nga ang mga dokumentong yon sa husgado at nagsimula ng gumulong ang investigasyon sa mga nangyari, Mama Mia. Isang linggo lang ay laman na ng mga pahayagan doon sa amin ang kwento ng anak ng isang politiko na bunga ng ilang taong pang-aabuso. Mama Mia, pinag-initan po ako. May mga banta. Nalugi pa noon ang kumpanya ng mama ko. Pero hindi po ako umatras. Pinag-initan ako hindi lamang ng pamilya ng ama ko, kundi maging ng mga kaalyado nila. Ang kanilang partido kasi, Mama Mia, ay nagkaroon ng lamat. Nagkaroon din ng mga hindi magandang publicism tungkol sa kanila. At dahil doon, iba-iba rin sa kanila ang inumpisahan na ring imbestigahan ng media. Pati na yung mga kaalyado ng tatay ko. Inimbestigahan kung pati ba sila ay merong mga anomalyang ginagawa tulad ng sa tatay ko. Iniisip kasi nila, Mama Mia, that birds with the same feathers flock together. Mama Mia, hinanap ko rin si Tita Celine. Hinanap ko siya sa kung saan-saan. Hanggang sa natagpuan ko siya sa isang mental facility na malayo sa lugar namin. Walang pagkakakilanlan at walang kumakalinga sa kanya. Awang-awa ako noon sa itsura niya. Pinabalik ko siya sa bahay ko. Siya nga pala nung mga panahon na yon, Mama Mia, ay umalis na rin ako sa tahanan namin. At sa unang pagkakataon, kahit mahina ang isip niya, Mama Mia, habang binibihisan ko siya noon pagkatapos ko siyang paliguan, ay nakatitig lang siya sa akin. Tapos bigla siyang nagsalita. Ikaw yung anak ko, sabi niya. Mama Mia, sa pagkakataon na yun ay hindi ko na po napigilang mapaluha. Umiyak ako ng umiyak. Hinagkan ko siya. Sa wakas, buo na ako. Pero ang totoo, Mama Mia, ay hindi po ako masaya. Hindi ako masaya dahil alam kong kailangan ko pang harapin ang ama ko. Nung malaman nga ng aking ama na nagsampa ako ng kaso sa kanya, ay inasikaso agad ng kanyang pamilya ang kanyang pag-alis ng bansa. Mama Mia, dun ko nalaman kung gaano po ka-selfish ang tatay ko. Umalis po siya ng bansa nang hindi man lang isinasama ang mga kapatid ko, pati na rin ang asawa niya. Kaya ang ending tuloy ay nakulong ang asawa niya. Ikinulong ito dahil sa obstruction of justice. Ang mga kapatid ko naman, Mama Mia, ay nandun sa lolo't lola ko. Pati lolo't lola ko ay nagalit sa akin. Nadismaya sila sa aking mga ginawa, Mama Mia. Hindi nila nagustuhan ang naging desisyon ko. Wala na akong pakialam nung mga panahon na yon. Alam kong darating din ang araw na maiintindihan ng mga kapatid ko ang ginawa ko. Yun ay kung hindi sila nagmana ng utak ng kanilang ina at ama. Ako, Mama Mia, ako ang anak ng kasalanan. Pero ako rin ang naging boses ng mga tahimik.
At dahil doon ay pinursu ko nga ang pagtatayo ng NGO. Marami rin akong mga kaklase at kaibigan na tumulong sa akin. Bilib na bilib raw sila sa fighting spirit ko, Mama Mia. Hindi nila akalain na magagawa ko yun sa pamilyang kinagisnan ko. Pero ako, Mama Mia, ako, sinabi ko sa sarili ko, pagdating sa katarungan, pagdating sa tama, dapat kahit pamilya mo ang gumawa ng masama, dapat kailangan nilang harapin ang mga consequences noon. Hindi lahat ng pamilya ay kanlungan. Minsan, sila rin ang una mong naging bilangguan. Sa ngayon ay hindi pa rin po totally okay ang nanay ko, ang nanay Celine ko. Pero Mama Mia, unti-unti po siyang nagagamot. Alam kong malayo-layo pa at marami-raming gamutan pa ang kailangan naming pagdaanan. Pero ang mahalaga sa ngayon ay magkasama na kaming dalawa. Ang mahalaga sa ngayon ay kami na ang magkaagapay na humaharap sa mga pagsubok sa buhay. Ako po si Melly, anak ng kasalanan, pero anak rin ng paglalantad. At ito ang kwento ng maduming lihim sa loob ng bahay naming bato. Nawa po, Mama Mia, ay may natutunan kayo dito sa aking storya. Nawa rin po ay maisipan ninyo na gumawa ng tama at hindi mali. At kapag may nakita kayong pagkakamali, ay gawin nyo ang lahat para maitama ang mga maling iyon. Hanggang dito na lamang po. At maraming salamat po ulit. Ang inyong pakinig at suki araw-araw, Melly. Uy, kakaiba ang kwento natin today, ano? Mukhang pang pelikula. Parang may mga nangyayari sa loob at labas ng pamilya na parang pelikula talaga, pero napakaganda pa rin ang pangyayari at believe naman talaga ako sa fighting spirit mo, Millie. Oh, believe ako dahil pinaglaban mo ang tunay mong ina, pinaglaban mo ang hustisya, pinaglaban mo ang katarungan at ang totoo. Diyan ako nabibilib sa'yo. At syempre, grabe naman yung iyong nakalakhang ina, 'di ba? Kapatid niya yung inabuso eh. Kapatid niya yung ginawa ng masama, kapatid niya yung kinulong. Pero alang-alang sa pag-ibig at reputasyon, ay nagawa nila yon sa iyong ina. Nagawa nila yon sa sarili nilang kapatid at sa sarili nilang anak. Kasi I assume alam ng lolo't lola mo dahil nagalit sila sa iyo, 'di ba? Nung ibinunyag mo ang sekreto ng inyong pamilya sa madla. Grabe naman talaga. Minsan yung ibang mga tao nakagagawa talaga ng mga krimen, mga pagkakamali para lang protektahan ang kanilang mga pangalan. Para lang wag masabi ng karamihan na sila ay hindi magandang ehemplo o sila ay nakakahiyang pamilya. Dapat sana wala pong ganun, ano? Dapat po sana mas inuuna natin ang ating paggawa ng tama kaysa sa protektahan ang pangalan, protektahan ang reputasyon. Pwede namang protektahan ang reputasyon at pangalan sa mabuting paraan, hindi yung meron kayong krimen na ginagawa at tinatago, 'di ba? Anyways, maraming salamat po sa inyong pagtitiwala, Melly, sa pag-share mo ng iyong kakaiba naman talagang kwento dito sa ating programa. At syempre, sa mga nakikinig ngayon, please, like and share this video at please, mag-subscribe na rin kayo dito sa ating channel. Dahil alam niyo naman, 'di ba, ang goal natin for the end of this year ay umabot tayo ng
100,000 subscribers. Sana nga umabot tayo. Pero naniniwala naman ako na sa tulong ninyong lahat ay maaabot natin yan. At syempre, nagpapasalamat po ako dun sa ating mga suki na mga subscribers natin, dun sa hindi talaga nangiiwan. Lagi pa rin talaga tayong sinasamahan. Lagi tayong chine-check kung may bago tayong upload. Maraming salamat po sa inyong walang sawa at walang humpay na pagmamahal sa atin. Ako po'y natutuwa dahil hindi niyo po ako pinapabayaan. I love you all so much talaga. At syempre, bilang pasasalamat, babasahin ko ang inyong mga pa-shoutout. Oo, nilipat na natin dito sa end part ng ating video ang mga pa-shoutout at tinitignan natin kung mas maganda ba itong ganitong uri ng format. At syempre, dun sa mga hindi nakapanood kahapon na video, yes! Andito na tayo sa ating bago pong studio. Hindi pa po ito tapos. Kita nyo pa naman itong ating table. DIY lang po ito lahat. Hindi pa po tapos. Marami pa pong kailangan gawin. Pero unti-unti pong nabubuo at yan po ay dahil sa inyong pagsuporta sa atin. Maraming thank you. I love you all. And syempre, hello ako kay Melanie Pamplona. Maraming salamat. Kay Juliet Cano. Jessel Vlogs, hello po. Maraming salamat. Pabati daw si Luz Veloya ng Hong Kong. Hay naman kay Joey Arbo. Maraming salamat sa iyong pakikinig, panonood at syempre pagmamahal na rin. Ako naman. Hello rin ako sa ating mga suki na laging nakikinig sa atin. Ako, mapabasa ko man o hindi ang kanilang mga binabasa ko man o hindi ang kanilang mga kwento ay nakikinig pa rin sila. Pati na rin ang kanilang mga pa-shoutout. Minsan hindi ko po nababasa. Maraming thank you. Hay ako kay Erica Bernales. Maraming salamat. Parang bago ang pangalan mo, Erica. Hello rin ako kay Michelle Ampong. Maraming salamat, Chazi Chai. Hello rin kay Sally Buma. Maraming salamat din sa suki natin na nakikinig lagi na si Ma'am. Hello po, Ma'am Judith McGovern. And to your husband, maraming thank you dahil kahit hindi ko kayo nababati lagi ay hindi nyo pa rin ako iniiwan. Syempre, Sir Reynaldo Rivera, maraming salamat. Hello rin ako kay Jaime Rodriguez, thank you very much sa pakikinig. Hello rin ako kay Riza, maraming salamat. Cassie Tot, Leonor de la Cruz, Marivic Langob, hello po sa inyo. Hello rin kay Rosetta Benavides, maraming salamat. Ramona Gonzalez, hello po. LV Lapot, Maria Mulat, maraming salamat. Maria Elena Abe, Julieta Estralobio, Ronnie Lansangan. Hay din kay Melon Grace Takna, watching from Riyadh. Charlene Kibenko, maraming thank you. Ed Santos, Richelle Villapane, grabe na, naging F yung P. Hay din kay Rosana Crisostomo, Indayka Ana Lee from Bulacan, Nora Barido Hamandre, Julieta Villamoria or Balmoria, maraming salamat. Hay din kay Jai Quazon, kay Honesty Ablao, kay Jerlyn Timoteo, maraming salamat. Hello rin kay Blenda Cruz, kay Kim Sikay, tama po ba? Kay Kim Saika, hello po. Nits Pabuhalan, Mary Grace Garbo, maraming salamat. Hello rin kay Alcura Ukit, Virginia Hagos, and sa lahat po ng mga nakikinig at nagmamahal sa atin, maraming salamat po talaga. Ini-encourage ko po kayo na mag-share din ng sarili ninyong kwento dito sa ating programa. Mag-email lamang po kayo, mamamia.cdo0317@gmail.com. At syempre, ayan, nakikiusap ulit ako sa inyo na tayo po ay mag-subscribe dito sa ating channel kung hindi pa po kayo subscriber. At syempre, kung kaya lang naman, wag i-skip yung mga 1 minute na mga ads. Yung mga medyo mahahaba talaga, pwede na po. Pero yung pa 1 minute, sana po hindi nyo i-skip. Maraming salamat po sa inyong pagtitiwala at pagmamahal. Ayon,
Please follow me on my other social media accounts, Facebook, TikTok, Instagram. Ayun, maraming salamat. That's Mama Mia CDO or Mama Mia Cagayan de Oro. Thank you all! Lagi na lang ako nagpapasalamat. Ayun, kasi nga, grateful ang puso ko sa inyong lahat. Mwah, 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 mwah. I love you and see you again tomorrow for another video and syempre another kwento. Paalam at ingat po kayo!